100,000 piso. Ito raw ang hinihingi ng ilang pulis Santa Mesa sa isang babaeng dumulog sa XXX. Bayad raw ito para di makasuhan ang kapatid niya na naaresto ng dahil sa droga. Sa madaling salita, potong. Naaktuhan po namin itong mga sinusumbong na pulis na nagsasabing pwedeng mag-multiple choice sa kasong isasampa sa kanyang kapatid. Pero, depende sa halaga ng ibabayad. Ang himpilang ito ng Manila Police District Station 8 sa Santa Mesa, Maynila ang naging target ng aming paniniktik. Ginunguso kasi ng 34 anyos na babaeng nagpatago sa pangalang Fatima ang di umano'y patagong transaksyon ng kotongan sa naturang pulisya na mismong ang kanyang pamilya ang naging biktima. Galit po ako sa mga pulis na abusado. Kasi ang alam ko po kasi ang pulis, sinumpaan po niyang tungkulin yung tulungan yung mga nangangailangan. Hindi po yung sila ang ginagatasan nila yung taong may hirap. Naaresto raw kasi ng pangkat ng Santa Mesa Police ang kanyang nakababatang kapatid. Nung Friday po ng hapon, nadakip daw yung kapatid namin na binata. Kaya nung nalaman ko po, agad-agad po akong umuwi para malaman ko kung bakit hinuli yung kapatid ko. Sa presinto ng Station 8 sa Santa Mesa, Maynila, dumiretso ang nag-aalalang ate. Do'y isang nagangalang PO3 Roy Velano o mas kilala sa tawag na Tata Roy ang humarap kay Fatima at nagpakilalang team leader daw ng operatibang umaresto sa kanyang kapatid. Sinabi po nila sa akin, by bust daw po ang nangyari dun sa kapatid ko. Lalagyan po nila ng kaso yung kapatid ko, Section 511. Ang sabi ko po sa kanya, Sir, magkano po ba ang piyansa ng ganun? Sabi niya, malaki, 300,000. Noy agad raw na pinuntahan ni Fatima ang kanyang nakababatang kapatid upang usisain sa kinasangkutang asunto. Wala talaga, ate, sabi niya, sumpaman, sabi niya, walang nakuha sa akin. Saksi pa yung yung sidecar driver, yun pang nagpatunay talaga sa akin na wala daw pong nakuha dun sa kapatid ko. Dahil inubaran pa daw po nila, kinapkapan eh. Wala daw po talaga. Sa nalamang ito ni Fatima, muli raw niyang kinausap si Tata Roy. Pero sa halip raw na magbigay linaw, nagulat raw siya sa tinuran ng mamang pulis. Kung gusto mo, sabi niya ganun, kalahati nun, ibigay mo sa akin. Para sabi niya ganun, kung magkakasundo tayo, yung kapatid mo, wala nang kaso. Sabi ko, sir, wala naman pong nahuli sa kapatid ko. Paano niyo po nasabi na ilalagay niyo sa Section 5 at saka Section 11? Talaga po nagmakawa po ako kasi saan po ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Sabi niya sa akin, gumawa ka ng paraan. Dito na raw naging malinaw kay Fatima ang tunay na intensyon ng mga umarestong otoridad. Yung huliin po nila yung isang tao, sasabihin po nila na may nahuli sa'yo kahit wala para lang makapagbigay ng pera. Hindi raw maatim ni Fatima na makasuhan ang kanyang kapatid at tuluyang mapiit sa kulungan ng walang kalaban-laban. Kaya naman nagdesisyon siyang magpakabit ng spy cam upang may dokumento ang pakikipag-usap niya sa sinusumbong ng mga pulis. Pagpasok ni Fatima sa presinto, hindi pa man nagtatagal sa loob ng Station 8 ay agad nang bumungad sa kanya ang lalaking ito na nakasombrero. Tinukoy niya ito bilang si PO1 Nur Faisal Pasang na isa raw sa mga pulis na dumakip sa kanyang kapatid. May mga ebidensya sila eh. Actually, dinala na namin sa crime lab yung mga ebidensya na sabi nila. May papel na yan, bukas, i-inquest na yan. Bukas? Oo. I-inquest na bukas. Saan ako kukuha, sir, ng mga kikisan dahil? Makatuluyan nila. Sir, paano ba ang ko? Sabi mo na lang yung hingin nila. Umahap ka na lang. Maya-maya pa, isa pang kumpirmasyon ang amin pang naidokumento. Yung sidecar na magkano na ipiyansa mo? Hindi ko alam sa kanya. Pero nakalawa. Mabilis ko.
Ilang saglit pa'y namata na rin ng ating gumagalang spy camera ang subject na si Tata Roy. naman eh, wala namang nakuha sa kanya, diba? Sino masabi sa iyo? Ay, ayaw na nga ako pinapanggit ko eh. Sa akin lang pinamili namin, pinawasan ko na namin na kuha dyan. Pinawasan niya pa? Oo, pinawasan ko na, para hindi naman makakakulang siya. Dami, hindi na siya makakapag-group yan. Sa pagkakataong yun, muling inusisa ni Fatima ang kabuang halaga na dapat niyang ihanda kapalit ng kalayaan ng kapatid nito. Sa video ng transaksyong na idokumento ni Fatima sa loob mismo ng istasyon ng Santa Mesa PNP, malinaw ang pangungutong na ginagawa ng mga pulis dito. Kinagabihan, dinala namin ang reklamo ni Fatima sa tanggapan ng National Police Commission sa Makati upang ipakita ang aming mga naidokumentong video. Isinama rin namin ang tumatayong testigo na nagpatago sa pangalang Nadjan, ang pedicab driver na kasama ng kapatid ni Fatima nang ito'y maaresto. Tapos may lalaking biglang lumabas sa loob ng eskwelahan, tapos may posas pa dito. Tapos bigla yung kapatid niyang dinampot. Tapos pati ako, sabi niya huwag ka nang pumalag, sumama ka na lang. Hindi na ako, tapos sinampak pa ako dito. Hindi ko kilala kung sino yun. Ilan sila lang? Hindi ko, marami sila. Sabi, dinala. Sa Santa Mesa, sa may bababa ng tulay, sa 8. Paano ba sa'yo? Bakit kayo kinulong o inaresto? Oo, sabi niya daw yung kasama ko doon nagbebenta. Sabi ko, bakit nagbebenta? Wala naman itong binibenta. Ano yung nagbebenta niya? Ba't ka ngayon nasa labas? Kaya ako, pinansya na ako ng nanay ko. May tapos pati yung pasadaan ko pagbawag ganito, kinuha pa nila, 360. Kinabukasan, isang briefing ang agad na isinagawa ng pinagsanib na pwersa ng NAPOLCOM at NCRPO, RPIOU para sa inuumang na entrapment operation. Reminder, okay? All of you, especially the police officers who would be conducting the assault, would also be the team who will arrest the alleged erring officers. Alauna ng tanghali nang musad na ang raiding team at ang XXX. Mabilis na pumosisyon ng mga operatiba sa napagkasunduang lugar kung saan isasagawa ang payoff. Pero tila naging matalas at mailap ang mga cotton caps na aming pakay. Ilang beses kasing pinutol ng mga ito ang pakikipag-usap kay Fatima. Hindi ko po kayo naririnig. Napuputol-putol po. Sir. Kaya't pumoste na sa istasyon ng pulis na aming subject ang aming mga kasamang operatiba para doon na magabang. Subalit tuluyan na ngang di nakikipag-ugnayan ang mga ito sa aming pain. Hello. Dahil dito, nagdesisyon na ang mga operatiba na sa halip na entrapment, isang spot inspection na lamang ang isasagawa. Alas 5:30 ng hapon nang magdesisyon ang tropa na isagawa na ang surprise visit sa naturang himpilan. Agad na nakipag-ugnayan ang inspecting team sa pangunguna ni Attorney Owen De Luna, Acting Assistant Service Chief ng Inspection, Monitoring and Investigation Service sa hepe ng Police Station 8 na si Police Superintendent Orlando Mirando Jr. Pwede pakiready mo yung tao natin, papalis pa din. Yun ang dito sa ating mga personal. Personal, sir? Oo. Lang, sir? Oo, yun ang dito ngayon. Una naming tinungo ang mga kulungan sa ibaba ng tanggapang yun.
Ilan taon ka na? 16? May mga ID ba kayo? 5 to 16? Kailan pa kayo dito? Kailan kayo dito? Kahapon kayo nadala dito? 16 tatlo at 15. Wala ng bata?